Si Carlo ang namahala sa negosyo nila ni Redentor. Kay Redentor ang puhunan, kay Carlo ang diskarte at pangangalaga. Pantay sa timbang, pantay sa lahat ng antas. Kailanman ay hindi naging issue sa kanila ang pera. Hating kapatid, ika nga. Tiwala sila sa isa't isa. Pareho silang kailanman ay hindi gagawa ng makasisira sa samahan nila. Bukod sa pagmamalasakit, may respeto sila sa bawat isa. Hindi uso sa kanila ang salitang inggit. Hanggat makakaya nga ay gusto nilang mapasaya ang isa't isa. Hindi sila ang magiging dahilan para masaktan ang sino man sa kanilang dalawa. Suportahan sa lahat ng panahon, sa bawat pagkakataon. Kanina pa palakad-lakad si Carlo sa loob ng opisina. Masusing pinag-aaralan at pinag-iisipan kung ano ang pinakamainam gawin dahil kahapon pa niya natuklasang may nawawalang pera sa kaha. Hindi sila ni Redentor ang kumuha, kaya natitiyak niyang isa sa mga kasama ang gumawa. Palaisipan sa kanya kung sino. Nagdesisyon siyang huwag munang ipaalam kay Redentor ang nangyari. May isinusulat itong nobela, kaya hindi dapat maabala, lalo na ang may ganoong isyong iisipin. Siya na muna ang kikilos, ang gagawa ng sariling investigasyon. Kapag sigurado na, sa kanya sasabihin kay Redentor para sa gagawing aksyon. Magmamatsyag muna siya. Pakikiramdaman ang mga kasama. Hindi niya ipahahalatang alam na niya. Umikot siya sa likuran. Nagkunwaring may kukunin. Abala sa pagbuhat at pagsalansa ng mga iihawin ang mga tauhan. Dumiretso siya sa kusina. Nandoon si Dodong. Maliksi ang kilos. Ito ang namamahala sa pag-iihaw. Ito ang bali tumatayong leader at kanang kamay niya sa ihawan. Pumasok siya sa opisina. Maliit lang yon. 4 lang silang nakalalabas-masok. Siya, si Redentor, si Dodong, at ang nobyang si Joanne na supervisor naman. Hindi siya ang kumuha ng pera, lalo namang hindi si Redentor. Si Joanne ay matagal na niyang kasama sa hirap man o ginhawa. Si Dodong naman ay nagbago na, lalo pangat may asawa at anak na. Nasaksihan niya ang kasipagan nito at dedikasyon sa trabaho. Kung hindi ang nobya at maaasahang tauhan, sino ang kumuha ng pera sa kaha? Isa ba sa mga taga-ihaw nila? Pero hindi naman nagagawi ang mga ito sa opisina niya maliban na lang kung araw ng sweldo. Sapo ang noo. Isinandal niya ang likod sa upuan. Nagpatuloy siya sa pagmamatsyag. Maagang nag-out ang kasintahan niyang si Joanne. May importante daw aasikasuhin. Hindi na niya ito nagawang tanungin dahil nagmamadali. Pumalik pa ito sa labi niya bago lumabas sa opisina. Lumapat na ang pinto. Nakatitig pa rin siya doon. Napapadalas ang pag-undertime ng kasintahan. Pala-absent na rin. Naisip niya, baka may problema na hindi masabi. Naisip niya itong kausapin upang matulungan sa alalahanin. Lumabas siya upang ito ay sundan. Napahinto siya sa paghakbang nang marinig ang ilang crew na maintrigang pinagkukwentuhan ang bago nilang tauhan at ang kanyang nobya.
Nagulat ang mga ito nang mapansin siya. Biglang natahimik at nagkanya-kanyang iwas pabalik sa trabaho. Nagkunwari siyang hindi pansin ang mga ito. Kahit pa nga naapektuhan siya sa mga narinig. Kumilos siya gaya ng araw-araw na kinikilos sa trabaho. May tiwala siya kay Joanne. Kahit nakikita niyang close ito sa bagong crew, ay hindi siya nag-isip ng masama. Part-timer nila ang lalaki. Nag-aaral pa. May porma at matangkad. Marami sa tauhan nilang babae at bakla ang nagpapakyut dito. Nangingiti na lang siya kapag naririnig ang hagik-gikan ng mga ito pag dumarating na ang lalaki. Dati, wala lang sa kanya. Pero matapos ang narinig, kinabahan na siya. Madumi at madilim ang pumasok sa isip niya. Naipasya niyang dalawin si Joanne sa apartment na inuuwian. Maaga siyang umalis sa ihawan matapos bilinan si Dodong. Dumaan muna siya sa flower shop. Isang bugkos na kulay pink na tulips ang binili niya. Susurpresahin niya ang nobya. Naisip niyang baka nagtatampo ito sa kanya dahil nawala na siya ng oras para dito. Masyado kasi siyang naging abala sa pagpapalago ng ihawan nila ni Redentor. Hindi na niya ito madalas madalaw sa bahay. Sa trabaho naman ay madalang din silang magkaroon ng panahong mapag-isa. Babawi siya. Pupunuan niya ang mga pagkukulang kay Joanne. Bumaba siya sa kotse, dala ang mga bulaklak. Paborito ni Joanne ang mga iyon. Sigurado siyang magkakaayos agad sila pag nakita nito ang pasalubong niya. Dire-diretso siya. Dahil may susi rin sa apartment ng nobya, dire-diretso siyang nakapasok hanggang sa tapat ng kwarto nito. Nakatayo na siya sa may pinto nang makarinig siya ng mga ungol. Si Joanne, umuungol. Ganon din ang pag-ungol nito kapag nagsesex sila. Naningkit ang mga mata niya. Mistulang lechon na mula sa galit ang kanyang mukha. Pabigla niyang binuksan ang pinto. Hindi nagkamali ang kanyang kutob. Si Joanne at ang bago nilang crew magkasugpong ang ibabang bahagi ng katawan. Nagulat ang mga ito sa bigla niyang pagsulpot. Lalo na si Joanne. Pabigla itong umalis sa ibabaw ng lalaki. Ang lalaki naman ay mabilis nagtakip ng harapan. Sumugod siya. Pinaulana ng sunod-sunod na suntok ang mukha ng lalaki. Wala namang malamang gawin si Joanne. Hindi pansin na walang anumang saplot sa katawan habang inaawat ang nobyong nagwawala. Nakatalilis ang katalik ni Joanne. Wala na ito nang mapaupo si Carlo sa gilid ng kama. Kuyom ang mga kamao. Nagpipigil na saktan rin ang taksil na kasintahan. Nakabihis na si Joanne nang mag-usap sila. Gaya ng mga katwiran ng mga nagtaksil ang mga dahilang sinabi nito. Nagkulang na daw si Carlo. Si Carlo daw ang unang nanlamig. Marami pa itong sinabi. Isa na ang mariing pakikipagkalas sa relasyon nilang dalawa. Namanhid ang pakiramdam ni Carlo. Ito ba ang babaeng pinagbuhusan niya ng pagmamahal? Ang pangarap iharap sa dambana at paghanduga ng mga pagsisikap niya? Ito ba ang babaeng ibig makasama hanggang sa pagtanda? Ibig niyang maiyak. Ngunit walang luhang umahon sa kanyang mga mata. Poot ang nararamdaman niya. Nasaktan ang pagiging lalaki niya. Pero higit na nasaktan ang damdamin niya. Pakiramdam niya nadurog
ang puso niya. Walang imik, sinulyapan niya ang kasintahan. Huling sulyap ng pamamaalam. Bumalik si Carlo sa ihawan. Sarado na iyon para sa mga customer. Naabutan niya si Dodong at iba pang tauhang patapos na sa pagdiligpit. Si Dodong nagpaiwan sa ihawan. Alam niyang kailangan ni Carlo ng kasama, ng makakausap. Madilim at bagsak ang balikat nito nang dumating. Kumatok siya sa pinto ng opisina nito. Nang marinig ang tinig na nagpapapasok sa kanya, marahan niyang binuksan ang pinto. Nagsasali na si Carlo ng brandy sa 2 baso nang lumapit siya at maupo. Iniabot nito ang isang baso sa kanya. Tinungga nito ang baso. Nagsalin uli. Tinungga uli ang laman. Salin tungga. Animo, uhaw na uhaw. Nakamata lang siya. Nang magsali na naman ito at umakmang tutunggain na naman ang laman ng baso, pinigilan na niya. Doon na nagsalita si Carlo. Basag ang tinig. Nagtatagis ang mga bagang. Nakahiram ng lakas ng loob sa ininom na alak. Ibinulalas nito ang pait na nararamdaman. Tila batang umiyak ng umiyak. Hindi man ito idinitali ang buong pangyayari. Nahulaan na niya. Lalaki din siya. Naiintindihan niya. Awang-awa siya sa kababata. Pero sa isang banda, nagpapasalamat siya dahil nahantad na dito ang katotohanan. Matagal na niyang alam na may ginagawang hindi maganda ang nobya nito. Nahuli niyang kahalikan nito ang bagong crew nang hindi sinasadyang mapasukan sa opisina ni Carlo. Sinabihan siya ni Joanne na manahimik, binalaan, binantaan na kung magsusumbong ay itatanggi nito ang nakita niya at gagawa ng paraang mapatalsik siya sa trabaho. Wala siyang sinabi kay Carlo. Hindi niya sinumbong ang kalokohan nito, hindi dahil natakot siya. Hindi lang siya nakialam dahil baka hindi maniwala si Carlo. Mas kapani-paniwala ang sasabihin ng nobya nito kaysa sa isang sangganong tulad niya. Natakot siyang magalit si Carlo sa kanya, magalit si Redentor. Magalit ang mga taong nagbukas ng pinto, hindi lang sa kanya, pati na rin sa mga kaibigan niya. Natuklasan na ni Carlo ang katotohanan. Katotohanang ito na lang talaga ang hindi nakakaalam.